Pasado na sa inspeksyon ang mga automated counting machine na gagamitin para sa Bilang Pilipino 2025. Mahigpit pa rin pinatutupad ang gun ban pero ayon sa PNP, nasa higit 30 na ang kanilang nahuhuli. Narito ang Express Report ni Mon Gualvez. Mistulang nagpapatintero itong motorsiklo at mga pulis sa isang checkpoint sa Bacolor, Pampanga linggo ng madaling araw. Humarurot palayo ang magkaangkas pero kalaunay na corner din. Dito na diskubring may bitbit silang kalibre 38 baril at mga bala na wala pang mga papeles. Tiyempo pa namang nationwide gun ban na. Sa Mabalacat City, Pampanga, arestado naman ang isang aircraft maintenance student at kasama nito na nahulihan ng hindi rin lisensyadong baril. Inan lang sila sa mahigit 30 na aresto sa unang araw pa lang ng gun ban. Hanggang 6 na taong pagkakakulong at revocation ng license to own firearms ang haharapin ng mga lalabag dyan. Pagdating naman sa paghahanda sa mismong halalan, lusot na sa third-party screener ang gagamiting automated counting machines. Kasunod yan ang tinatawag na trusted build o pag-iinspeksyon ng kumpanyang Pro V&V mula Amerika sa ACM na in-order naman ng COMELEC mula South Korea. Wala ring naging problema pagdating sa consolidation and canvassing system nito. Walang dagdag, walang bawas. Maayos yung ating CCS, yung ating OBCS. At sana nga yung susunod naman ay yung ACM. Itatago sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga nabuong hash o code mula sa ginawang trusted build. Sunod ng susuriin ang para naman sa online voting na magiging paraan ng pagboto ng mga overseas Filipinos. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.